Sa lawak ng kalawakan, umiikot ang daigdig, parang isang bughaw at berdeng oasis sa gitna ng karagatan ng kadiliman. Pero hindi tayo nag-iisa. Paikot sa ating planeta ay umiikot ang isang tahimik na bantay, ang buwan. Ang celestial body na ito, ang ating tanging natural na satellite, ay bumihag sa sangkatauhan mula pa noong unang panahon. Ang kanyang malumanay na liwanag ay nagbibigay ilaw sa ating mga gabi. Ang kanyang mga yugto ay nagmamarka sa paglipas ng panahon. At ang kanyang presensya ay nakakaapekto sa ating planeta sa mga paraan na ngayon pa lang natin naunawaan. Sumama kayo sa amin at tayo'y maglalakbay upang tuklasin ang kamanghamanghang kwento at walang hanggang impluensya ng buwan. Ang buwan ay nabuo mula sa isang napakalaking banggaan bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Ang Giant Impact Hypothesis ay nagsasabi na isang bagay na kasing laki ng Mars, ang Theia, ay bumangga sa batang daigdig. Ang enerhiya mula sa banggaan ay natunaw ang ibabaw ng daigdig at nagpa-evaporate sa Theia. Ang mga debris mula sa banggaan ay tumalsik sa orbit sa paligid ng daigdig. Ang ulap ng mga debris na ito ay nagsama-sama sa loob ng milyon-milyong taon. Habang lumalamig at tumitigas ito, nabuo nito ang buwan na alam natin ngayon. Ang buwan ay nakatayo bilang isang tahimik na saksi sa magulong kasaysayan ng ating solar system. Ang grabidad nito ay nagkaroon ng malalim na epekto sa pag-ikot ng daigdig na nagpapatatag sa pagtabingi ng aksis ng ating planeta at lumilikha ng mamahuhula na panahon. Ang presensya nito ay nakaimpluwensya sa pag-unlad ng ating mga karagatan na lumilikha ng pagtaas at pagbaba ng tubig na humubog sa mga ecosystem sa baybayin. Ang kasaysayan ng buwan ay hindi mapaghihiwalay sa ating sarili. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, ito ay naging isang palagiang kasama, isang pinagmumulan ng liwanag, inspirasyon at mga kababalaghan. Ito ay parang isang matapat na kaibigan na laging nasa tabi mo, isang gabay na bituin sa kalangitan sa gabi. Ang ibabaw ng buwan ay nagtataglay ng mga marka ng bilyon-bilyong taon ng pambobomba mula sa kalawakan. Hindi tulad ng daigdig, ang buwan ay lantad sa malulupit na puwersa ng kalawakan. Ang kaniyang ibabaw, isang magaspang na linzo ng mga kulay abo at itim, ay patunay ng mga marahas na pangyayaring hubog sa ating solar system. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga katangian ng ibabaw ng buwan, nakakakuha tayo ng sulyap sa sinaunang kasaysayan ng ating solar system. Ang ibabaw ng buwan ay mahahati sa dalawang uri ng tanawin, ang mga mabundok na lugar na puno ng mga bunganga at ang mas makinis at madilim na mga kapatagan o mas kilala bilang mga lunar maria. Ang mga mabundok na lugar ay gawa sa matingkad na anorthosite na nabuo noong mga unang panahon ng buwan. Parang balat ng Earth natin pero sa buwan. Ang mga lunar maria naman ay medyo patag na kapatagan na gawa sa basalt na nabuo dahil sa mga sinaunang pagputok ng bulkan. Parang mga Siberian traps, pero sa buwan. Sa parehong uri ng tanawin, makikita ang napakaraming mga bunganga na nabuo dahil sa pagbangga ng mga asteroid at kometa sa ibabaw ng buwan. Parang bilyard sa kalawakan, pero mas malaki ang nakataya. Ang mga bungangang ito ang lumikha ng mga hugis mangkok na mga hukay na nakikita natin ngayon. Bawat isa sa kanila ay saksi sa magulong kasaysayan ng ating buwan. Ang mga lunar maria ay nagkukwento tungkol sa panlob na apoy at mga sinaunang pagsabog. Bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas, ang loob ng buwan ay mas mainit na lumilikha ng napakaraming init. Ang init na ito ay nagtunaw ng bato sa mantle ng buwan na tumaas sa ibabaw at sumabog bilang lava. Ang mga pagsabog na ito ay pinuno ang mabababang impact basin ng basalt. Dahil walang erosyon o pagguho sa buwan, ang mga katangian ng ibabaw nito ay nanatiling buo at detalyado. Parang ang kasaysayan mismo ay nagyelo sa panahon. Bawat bunganga o crater ay parang isang kapsula ng panahon. Itinatago nito ang mga susi sa mga pangyayari noong unang panahon, parang mga pahina ng kasaysayan ng kalawakan. Sa pag-aaral ng mga crater na ito, nabubuo ng mga siyentipiko ang kasaysayan ng mga pagbagsak ng mga bagay sa buwan, katulad ng mga arkeologo na inaalam ang mga sikreto ng mga sinaunang kabihasnan. Ang buwan ay parang isang aklatan sa langit.
Ang mga istante nito ay puno ng mga tala ng bilyon-bilyong taon ng kasaysayan ng kalawakan. Pinapaalahanan tayo nito ng lawak ng San Sinukob at ng ating lugar dito. Ang presensya ng buwan ay mayroong malaking epekto sa ating planeta, ang grabidad. Ang puwersang ito ang nagkokontrol sa pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat na lumilikha ng umbok ng tubig sa bahaging nakaharap sa buwan. Sa kabilang bahagi ng mundo, isa pang umbok ang nabubuo dahil sa inersya. Dahil ang mundo at ang buwan ay umiikot sa isang sentro ng masa, ang tubig sa bahaging pinakamalayo sa buwan ay nakakaranas ng mas mahinang hatak ng grabidad. Ito ang dahilan kung bakit mayroong pangalawang umbok na siyang nagdudulot ng ritmikong pagtaas at pagbaba ng tubig sa karagatan. Ang mga umbok na tubig na ito na niliha ng grabidad ng buwan at pag-ikot ng mundo ay ang tinatawag nating pagtaas ng tubig. Ang araw ay may papel din sa pagtaas ng tubig na lumiliha ng mga partikular na mataas na pagtaas ng tubig sa bagong buwan at kabilugan ng buwan. Sa kabaligtaran, sa unang at ikatlong quarter ng cycle ng buwan, ang mga puwersa ng grabidad ay bahagyang sumasalungat sa isa't isa na nagreresulta sa mas mababang pagtaas ng tubig. Ang tahimik na paghila ng buwan ang namamahala sa sayaw ng tubig na ito na humuhubog sa planeta at sa mga naniniyad. Ang impluensya ng buwan ay higit pa sa pagkontrol ng pagtaas at pagbaba ng tubig. Pinapanatili rin nitong matatag ang pagkakahilig ng mundo. Ang pagkiling na ito ang dahilan kung bakit mayroon tayong iba't ibang panahon. Kung wala ang grabitasyon ng buwan, ang pagkahilig ng mundo ay magiging pabago-bago. Magdudulot ito ng malalaking pagbabago sa klima. Ang grabitasyon ng buwan ay parang isang angkla. Lumilikha ito ng matatag na tuna na nagpapahintulot sa buhay na umunlad at yumabog. Mula pa nang magsimula ang sangkatauhan ng buwan ay bumihag na sa ating imahinasyon. Sa loob ng libu-libong taon, pinagmasdan natin ang celestial na bagay na ito. Lumilikha ng mga alamat sa paligid ng mga misteryo nito. Ang buwan ay naging isang salamin na sumasalamin sa ating mga pag-asa, takot at mga pagtatangka na unawain ang universo. Ang mga siklo nito ay nag-i-echo sa mga ritmo ng buhay, kamatayan at muling pagsilang. Sa iba't ibang kultura at sa buong kasaysayan, ang buwan ay binigyan ng katauhan, sinamba at hinabi sa mga masasalimot na kwento. Sa sinaunang Mesopotamia, ang Diyos ng buwan na si Nan ay sinasamba bilang isang makapangyarihang Diyos. Ang mga sinaunang taga-Ehipto ay sumamba sa Diyos ng buwan na si Thoth, na iniuugnay sa karunungan at pagsukat ng oras. Sa mitolohiyang Griego, ang buwan ay kinakatawan ng Diyosa na si Selene. Ang pag-ibig ni Selene sa mortal na si Endymion ay sumisimbolo sa walang hanggang pagkaakit ng buwan at sa paglipas ng panahon. Ang paulit-ulit na siklo ng buwan ay nagdulot ng paniniwala na nakakaapekto ito sa mga gawain ng tao. Ang mismong salitang lunatic ay nagpapakita ng lumang paniniwala na ang mga yugto ng buwan ay maaring magdulot ng pagkabaliw. Parang kasabihan natin, may tama sa ulo. Bagamat pinagdedebatihan pa rin ang direktang impluensya ng buwan sa kilos ng tao, hindi may kakailang epekto nito sa ating isipan. Alalahanin natin kung paano isinulat ni Jose Rizal ang tungkol sa buwan. Ang malambot na liwanag ng buwan ay matagal nang nagsisilbing inspirasyon para sa mga pintor, makata at mga taong mahilig mangarap. Kaya nga sinasabi na ang buwan ay tapat na kasama ng mga malikhaing kaluluwa. Kahit nagaano na karami ang ating mga naabot sa siyensya at teknolohiya, ang buwan ay nananatiling nababalot ng misteryo. Isang pakiramdam ng hindi pa natutuklasan na umaakit sa atin na tuklasin ang mga palaisipan nito. Nakapaglakad na tayo sa ibabaw nito, nakakolekta ng mga sample ng lupa nito, at nakagawa ng mga detalyadong mapa ng mga bunganga nito. Ngunit marami pa rin tayong hindi alam tungkol sa ating celestial na kasama. Gaya ng kasabihan, malayo sa bituka, malayo sa puso. Ang tanong kung mayroon bang anumang uri ng buhay sa buwan, noon o ngayon, ay nananatiling palaisipan. Bagamat ang mga kondisyon sa ibabaw nito ay napakatindi, kawalan ng makapal na atmosphere, matinding temperatura at radiation,
may posibilidad na ang mga mikrobyo ay maaring nabubuhay sa mga protektadong lugar sa ilalim ng ibabaw ng buwan, marahil sa mga kuweba o sa loob ng lunar regolith. Sa mga nagdaang taon, naging mas aktibo rin ang paghahanap sa tubig-yelo sa buwan. Dahil ang mga mapagkukunan ng buwan ay maaring gumanap ng mahalagang papel sa mga susunod na misyon ng tao sa kalawakan. Pinaniniwalaan na sa mga bunganga sa mga polo ng buwan na laging natakpan ng anino, kung saan nananatiling napakalamig ang temperatura, ay may malalaking deposito ng tubig-yelo. Isang mapagkukunan na maaring maging napakahalaga para sa mga susunod na misyon sa buwan. Sa ating patuloy na paggalugad sa buwan, ginagawa natin ito ng may paghanga, kuryusidad, at malalim na paggalang sa napakalaking impluensya ng celeste body na ito sa ating planeta, sa ating kasaysayan, at sa ating imahinasyon. Sino ang nakakaalam baka balang araw magkaroon din ng sarili nitong starbase ang buwan, tulad ng sa mga pelikula tungkol sa hinaharap. Sa loob ng maraming siglo, ang buwan ay may espesyal na lugar sa kultura ng tao na babalot ng misteryo at mahika. Madalas itong sinasabing nakakaapekto sa lahat ng bagay, mula sa pagtaas at pagbaba ng tubig at lagay ng panahon hanggang sa kilos at emosyon ng tao. Bagamat hindi may kakaila ang impluensya nito sa pisikal na proseso ng daigdig, ang lawak ng direktang epekto ng buwan sa pag-uugali ng tao ay nananatiling paksa ng patuloy na siyentipikong pananaliksik at debate. Sa pag-usbong ng modernong agham, sinikap ng mga mananaliksik na higit pa sa mga anecdotal evidence at mga kwentong bayan, gamit ang mahigpit na metodolohiya upang pag-aralan ang potensyal na ugnayan sa pagitan ng mga siklo ng buwan at mga aktibidad ng tao. Ang mga pag-aaral tungkol sa tinatawag na epekto ng buwan ay sumasaklaw sa iba't ibang fenomena, kabilang ang pagtulog, kalusugan ng pag-iisip, antas ng krimen, at maging ang bilang ng mga pagpapa-ospital. Bagamat ang ilang pag-aaral ay nakapagtala ng mga nakakaintrigang korelasyon na kadalasang nagmumungkahi ng maliit na impluensya sa mga partikular na yugto ng buwan, ang mga resultang ito ay kadalasang pinagdududahan sa komunidad ng mga siyentipiko. Isa sa mga pangunahing hamon sa larangang ito ng pananaliksik ay ang paghihiwalay ng impluensya ng buwan mula sa iba pang mga salik na maaring makaapekto sa naobserbahang mga pattern, tulad ng mga impluensyang panlipunan, mga salik sa kapaligiran, at maging ang confirmation bias. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na pinag-aralan ng mga mananaliksik ang mga potensyal na ugnayan sa pagitan ng mga siklo ng buwan at pag-uugali ng tao, gamit ang mas sopistikadong pagsusuring istatistika at pagkontrol sa mga nakalilitong salik. Ang pagnanais na maunawaan ang impluensya ng buwan, kung mayroon man sa ating isipan at kilos, ay isang kamanghamanghang pagtatagpo ng astronomiya, biology at psikolohiya na nagpaalala sa atin ng mga komplikado at kadalasang mahirap maunawaang paraan kung paano nakaapekto ang mundo sa ating karanasan. Isa sa mga pinaka-interesante sa pag-aaral ng epekto ng buwan ay ang potensyal na epekto ng mga siklo ng buwan sa pagtulog ng tao. May mga pag-aaral na nagpapakita na tuwing kabilugan ng buwan, maaring mas kaunti ang tulog ng mga tao, nagbabago ang kanilang sleep pattern, ibig sabihin, yung pagpapalit-palit ng mga yugto ng pagtulog, at maging ang level ng melatonin, ang hormone na kumokontrol sa ating pagtulog at paggising, ay maaring magbago-bago. Ang mga posibleng epekto na ito ay madalas na iniuugnay sa liwanag ng kabilugan ng buwan, na maaring makaapekto sa paggawa ng melatonin at makagambala sa pagtulog. Parang kasabihan natin, maliwanag ang buwan, hindi ka patutulugin. Gayunpaman, ang mga resulta ng mga pag-aaral sa larangang ito ay halo-halo. May ilan na sumusuporta sa mga natuklasan na ito, habang ang iba naman ay walang nakikitang koneksyon sa pagitan ng mga yugto ng buwan at sa ating pagtulog. Parang sabi nga nila, ebidensya ay nagsasalita. Ang mga bagay tulad ng mga nakasanayan na sa pagtulog, light pollution sa paligid, at maging ang stress ay malaki ang epekto sa ating pagtulog, kaya mahirap sabihin kung talagang ang buwan ang may gawa. Sa panahon ngayon, sa dami ng ilaw sa gabi, maraming pwedeng maging dahilan ng hindi pagkakatulog. Dagdag pa rito, sinasabi ng ilang mga mananaliksik na ang anumang epekto ng buwan sa pagtulog ay malamang na maliit lang at natatatabunan ng ibang mga bagay na mas mahalaga sa pagkontrol ng ating pagtulog at paggising. Baka nga, pamahiin lang ang lahat ng ito. Sa kabila ng patuloy na debate,
ang pag-aaral ng epekto ng buwan sa pagtulog ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa koneksyon ng ating mga katawan, ng ating kapaligiran at ng mga ritmo ng kalangitan. Parang tayo ay sumasayaw sa isang malaking cosmic dance. Habang lumalalim ang ating pag-intindi sa agham ng pagtulog at circadian rhythms, mas maunawaan natin kung paano nakakaapekto sa ating pagtulog at kalusugan ng mga bagay sa ating paligid, pati na ang mga nanggagaling sa kalangitan. Sino ang nakakaalam, baka balang araw matutunan din nating isync ang ating sarili sa buwan tulad ng mga karakter sa mga kwentong pantasya. Bagamat hindi pa matibay ang mga siyentipikong ebidensya na direktang naka-impluwensya ang buwan sa kilos ng tao, hindi may kakaila ang malakas na kapangyarihan nito sa ating imahinasyon. Sa buong kasaysayan, ang buwan ay naging inspirasyon ng mga mito, alamat at pamahiin, at madalas itong iniugnay sa matinding emosyon at hindi inaasahang pag-uugali. Ang mga paniniwalang ito ay patuloy na humuhubog sa ating pananaw sa buwan at sa epekto nito sa ating buhay. Ang patuloy na paniniwala sa impluwensya ng buwan, kahit na walang matibay na siyentipikong basehan, ay nagpapakita kung gaano kalaki ang papel ng kultura at paniniwala sa paghubog ng ating mga pananaw. Dahil sa ating paniniwala, mas napapansin at natatandaan natin ang mga pangyayaring tila sumusuporta sa ideya ng impluwensya ng buwan, habang binabaliwala o kinalimutan natin ang mga pagkakataong taliwas dito. Ang ugnayan ng paniniwala at katotohanan na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng critical na pag-iisip at kaalaman sa agham. Bagamat nakakaakit na ipaliwanag ang mga mahiwagang pangyayari gamit ang impluwensya ng mga bagay sa kalawakan, mahalagang suriin ang mga ganitong pahayag ng may bukas na isipan at maghanap ng mga paliwanag na nakabatay sa katotohanan. Ang patuloy na interes sa buwan at sa posibleng epekto nito sa pag-uugali ng tao ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng paniniwala at ang kahalagahan ng pag-unawa sa mundo gamit ang siyensya. Sa kabila ng mga siglo ng pagmamasid, pagsasaliksik at siyentipikong pag-aaral, ang buwan ay nananatiling nababalot ng misteryo, isang testamento sa kalawakan ng kosmos at sa mga limitasyon ng ating kasalukuyang pangunawa. Naglakad tayo sa ibabaw nito, nakakolekta ng mga bato nito at gumawa ng mapa ng mga katangian nito ng may hindi kapanipaniwalang detalye, ngunit ang buwan ay patuloy na umakit sa atin ng mga hindi pa nasasagot na tanong at ang pang-akit ng hindi alam. Ang paghahanap ng yelo ng tubig sa permanenteng may lilim na mga bunganga sa mga polo ng buwan. Ang potensyal para sa paggamit ng mga mapagkukunan ng buwan upang suportahan ang mga paggalugad ng tao sa hinaharap at ang patuloy na debate tungkol sa pagkabuo at maagang kasaysayan ng buwan ay ginagarantiyahan na ang ating celestial na kasama ay patuloy na maakit ang parehong mga siyentipiko at mapangarapin sa maraming henerasyon. Habang lumalayo tayo sa kalawakan, nagtatatag ng permanenteng presensya ng tao sa buwan at higit pa, ang ating relasyon sa celestial na kapitbahay na ito ay walang alinlangan na patuloy na magbabago. Ang buwan, na dating isang malayong bagay ng paghanga, ay magiging isang pamilyar na lugar, isang springboard para sa karagdagang paggalugad, at marahil kahit isang pangalawang tahanan para sa sangkatauhan. Ngunit kahit na lumalalim ang ating pangunawa sa buwan, ang hindi makalupang kagandahan at walang hanggang misteryo nito ay patuloy na pumupukaw ng pagkamangha, pupukawin ang ating imahinasyon at ipaalala sa atin ang walang katapusang mga kababalaghan na nasa kabila ng ating asul na planeta. Matagal nang humahanga ang sangkatauhan sa buwan, libo-libong taon na. Hinuhubog nito ang mga sistema ng daigdig at nagbibigay inspirasyon sa mga alamat at kwento. Tulad ng sinabi ni Konstantin Tsiolkovsky, ang daigdig ang duyan ng katalinuhan, ngunit hindi tayo maaring manatili sa duyan magpakailanman. Ang tigang nitong lupain ay nagkukwento ng magulo nitong nakaraan na nakaapekto sa pagtaas at pagbaba ng tubig at sa pagtabingi ng aksis ng daigdig. Para itong isang kwentong bayan ng kalawakan kung saan ang buwan, tulad ng isang prinsesa, ay nagtatago ng mga lihim nito. Mula sa sinaunang pagsamba hanggang sa modernong agham, hindi may kakaila ang epekto ng buwan sa ating isipan. Alalahanin natin na ang Gabi Bawang Pasko ni Gogol kung paano misteryosong naimpluwensyahan ng buwan ang mga tauhan. Ang liwanag at mga yugto nito ay nagbibigay inspirasyon sa sining, panitikan at musika.
na sumasalamin sa ating pinakamalalim na damdamin. Katulad ito ng Moonlight Sonata ni Beethoven na nagpapahayag ng mahika ng liwanag ng buwan. Ang buwan, na dating isang malayong hiwaga, ngayon ay isang nahahawakang lugar para sa paggalugad at pagtuklas. Para itong paglipad ni Yuri Gagarin, ang unang hakbang ng sangkatauhan sa isang malaking paglalakbay sa kalawakan. Ang buwan, sa maraming paraan, ay parang isang maliit na bersyon ng buong kalawakan na nagtatago ng mga sinaunang sikreto, nagbibigay inspirasyon sa walang katapusang pag-uusisa at nag-udyok sa atin na palawakin ang ating kaalaman. May mga bagong misyon na pinaplano, mga bagong teknolohiya na ginagawa, at mga bagong henerasyon ng mga mananaliksik na handang lutasin ang mga misteryo ng buwan. Ang buwan, na dating simbolo ng mga bagay na imposibleng maabot, ngayon ay kumakatawan sa walang hanggang posibilidad ng kakayahan ng tao. Katulad ng kasabihan, nasa taong naglalakad ang pag-abot sa paroroonan. Sa pagtingin sa hinaharap, naiisip natin ang isang permanenteng presensya sa buwan na magbubukas ng mga bagong oportunidad para sa mga siyentipikong tuklas. Ang buwan, ang tahimik na bantay sa kalangitan sa gabi, ay nagbigay inspirasyon sa ating mga alamat, gumabay sa ating mga eksplorasyon, at hinikayat tayong palawakin ang ating pangunawa. Ang paghahangad ng kaalaman na pinapatnubayan ng kuryosidad at pagkamangha, marahil ang pinakadakilang pakikipagsapalaran sa lahat. Salamat sa panood. Mag-subscribe sa aming channel. Kapayapaan at pagmamahal sa